Nang makalabas na ang dalawa, sabay na bumagsak ang mga balikat nila sa tindi ng takot. Paano na ngayon? Puntong hininga niya. Binalingan kaagad niya ang binata. Sorry, hindi mo lang naman kasi kasalanan to. Kasalanan ko rin eh. Di ko talaga alam kung anong pumasok sa isip ko. Okay lang, Andrea. Hinawakan nito ang dalawang balikat niya para kalmahin siya. We both wanted this. Pareho lang tayong tila nagkaroon ng temporary insanity kagabi. Nangyari na. Hindi na dapat natin pagsisihan. Hindi rin dapat tayong magturoan kung sinong may kasalanan. Kailangan nating gawin ngayon ay maghanap ng solusyon. Oo, tama ka. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si ate at saka si mama. Ipapaliwanag ko. Andrea. Pigil ulit nito. Tumingin siya sa gwapong mukha ng binata. Bakit? Aniya, bumuntong hininga ito. Kaibigan kong bayaw mo at pamilya ng turing ko sa kanya. Tumango siya. Oo, alam ko. Paano mo papaliwanag sa mama mo ang nangyari sa atin? Sa tingin mo ba matatanggap niya talaga? Tingin ko, siguro hindi, pero... Sa tingin mo ba magagalit siya sa'yo? Oo naman. Pero we're family. Mapapatawad niya rin ako. How about me? Tingin mo ba mapapatawad niya ako? No, definitely not. Sigurado siya roon. Well, Aniya, ngumiti ito ng mahinahon. Hindi, di ba? Muli ay humugot ito ng hangin. Kahit sinong nanay siguro hindi. Lalo na at mukhang old-fashioned ang mama mo. Tapos bunso ka pa. Anito, napatango si Andrea. Hindi lang mukhang old-fashioned si Aling Amelia, kundi old-fashioned talaga. Kaya nga siguro kahit sobrang liberal mag-isip ng ate niya, lumaki pa rin silang hindi nagkakaroon ng boyfriend. Parang general ng army kasi ang kanilang ina. Walang tanong-tanong. Sunod lamang ng sunod. How about Jason? Tingin mo ba medyo magagalit ang inyong ina sa kaibigan ko? Kaibigan niya ako after all. Muli ay hindi siya makasagot, kaya si Lucas ang sumagot para sa kanya. Dahil malapit ako sa bayaw mo, sa tingin ko hindi may iwasang magkaroon ng gap sa mama mo at si Jason. Iintindihan mo ba ako? Helpless na tumango ang dalaga. Parang nakikita na niya ang patutunguhan ng usapan nila at hindi niya maiwasang aminin na tama ito. Mahal na mahal ng iyong kapatid ang iyong ina, tama ba ako? Of course. Ako din naman. Nangihina niyang sagot. Ngumiti ito. I know. You see, Andrea, kapag nagkaroon ng gap ang mama mo at ang bayaw mo, alam mong magkakaproblema rin ang kapatid mo at si Jason. Katatapos lang ng kasal nila. Alam mo naman kung gaano kalakas ang personality ng kapatid mo. Ganon din si Jason. Para silang parehong apoy. Kaya siguradong malaking problema to. Napabuga ito ng hangin. Nakita mo ba kung gaano sila kasaya kahapon? Tumango ulit ang dalaga. Napakaganda ng ate Clarissa niya kahapon. Kitang-kita niyang masaya ito. At ngayon ko lang din nakita na masaya si Jason. Ako rin. Ngayon ko lang nakita si ate na ganun kasaya. We don't wanna ruin that. Anito. Kinagat niya ang labi. Indeed, kasalanan ang sirain iyon. Oo, tama ka. Kasalanan nating dalawa to. Naiiyak na si Andrea. Hey, huwag kang umiyak. Alo nito at marahan siyang niyakap. Anong gagawin natin? Alam ko na hindi ito tamang solusyon pero tingin ko kailangan nating magpakasal, Andrea. What? Naitulak niya ang binata. Seryoso ka ba talaga? Alam kong mali nagawa natin pero sa tingin ko ay mas malaking pagkakamaling magpakasal. Oo, alam ko. Pero pwede naman tayong magpakasal sa papel lang. Para lang ikonsol ang mama mo at maiwasan ang gap sa kanila ni Jason. After 2 or 3 years, magpapaanal na tayo. Pwede natin sabihin sa kanila na hindi tayo magkasundo. Pero di ba parang pareho lang din yun? Magagalit din si mama kapag nagpaanal tayo. Oo. Pero sa panahon na yun ay mas close na sila ng bayaw mo. Talagang parte na siya ng pamilya ninyo. Lalo na at may anak na sila ng kapatid mo by that time. Should be able to forgive him easily then. Ngayon,
Bago pa lang silang kasal ng ate mo at hindi pa sila ganun ka-close. Pwedeng magkaroon ng bull at mahirapan silang magkalapit. Sa ngayon, Andrea, sa mata ng mama mo, mas malapit si Jason sa amin kaysa sa inyo and that's still one of us. But 2 years or 3 years from now, she would be able to see my friend more as a part of your family than as a part of us. Sa panahong yun, ang pagkakamali ko hindi na makikita bilang pagkakamali niya. Wala siyang magawa kundi tumitig sa gwapong mukha ni Lucas. Wala siyang masabi sa flow ng logic nito. Ang bilis mag-isip. Humigit ulit ito ng hangin. I know, Jason. Marami rin siyang naging problema. Saya talaga kami na nakita ninyang kaligayahan niya at ayoko maging dahilan para masira o magulo man lang yun. Yes, pero paano naman ang happiness natin? Tila natigilan doon ng binata. Pero nagkibit balikat lang ito. I told you, hindi naman ito permanente. 2 taon lang. Wala namang magbabago. Kailangan lang nating tumira sa iisang bahay. But we don't have to act as a real husband and wife. We could be like friends. Housemates. Kung gusto mo, hindi kailangan malaman ng mga kaibigan mo na inasal tayo. Pero syempre, kailangan nating maging maingat para di tayo mabuking. We can't have relationship outside the marriage. 2 years lang naman, sa tingin ko kakayanin natin yun. Napaawang ang mga labi ni Andrea. Sa pagkakaalam niya, babaero din si Lucas kagaya ng bayaw niya. Pero ano ito? No relationship outside the fake marriage for 2 years? Seryoso ba ito? And yet habang nakatitig siya sa gwapong mukha ng binata, alam niyang hindi ito nagbibiro. Kung kaya nitong magsakripisyo ng ganun para sa kaibigan nito, bakit hindi siya para sa ate niya? 2 years lang naman, anya sa sarili. Humigit siya ng hangin at tumitig sa kausap. Naramdaman niya muli ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Okay, payag na ako. Aniya, trying her best to look matured, pero hindi madali, lalo na at magulo ang buhok niya at tanging puting kumot lang ang nakatakip sa kanyang katawan. Let's shake hands on it. At inilahad nga niya ang kamay para isira ang kanilang deal. Napangiti si Lucas. At humiling na sana ay hindi lamang 2 taon ang maging pagsasama ng nilang dalaga. Okay, deal. At nagkamay nga sila. Ikaw bata ka? Anong ginawa mo? Lumapit ka rito at lagot ka sa akin. Mama, wag. Sabay na tumakbo palayo sina Andrea at Clarissa para iwasan ang kanilang galit na ina. Pinalaki ba kitang ganyan? Wala ka pang 22. Hindi ka pa tapos sa pag-aaral mo. At nakuha ng iniingatan mo sa kaibigan pa ng bayaw mo. Babaero ang lalaking yun. Ako bata ka. Umiikot ang tatay mo sa libingan niya sa ginawa mong kalokohan. Mama, pinakrimate natin si Papa kaya hindi siya pwedeng umikot. Tumigil ka, Andrea. Mama, wag yan. Hindi atin yan. Gamit yan ng hotel. Awat dito ng ate niya. Mabilis namang natauhan si Aling Amelia at ibinaba ang mamahaling vase at ibinalik sa mesa. Lumapit ka rito, Andrea. Sigaw nito sa kahinabol ulit sila sa loob ng malaking kwarto nito. Mama, tama na. Tangkang pagpigil ni Clarissa. Papakasalan naman siya ni Lucas at naniwala ka naman. Asik nito. Hindi totoo yon. Malamang bukas na sa ibang bansa na yon. Hindi po, Mama. Nangako talaga siya. Pangangatwiran sana ni Andrea. Napag-usapan nila ni Lucas na wag ipaalam kahit kanino ang agreement nila. Subalit kinailangang ilabas iyon kung iyon din lang ang paraan upang kumalma ang kanyang ina. Tumigil ka! Sigaw nito. Nanilisik ang mga mata. Alam mo bang ginawa mo? Ano bang pumasok sa isip mong bata ka? Hindi mo naman kilala yung tao. Ano ba yan, Andrea? Nanggigigil itong napaupo sa sofa, tila napapagod na. Napakagat labi naman si Andrea. Totoo iyon, talagang mali ang ginawa niya. Ni hindi niya rin talaga alam kung ano ang nangyari sa kanya at nagpadala sa apoy. Nangyari na. Wala na tayong magagawa. Lasing sila. Giit ng ate niya. Hindi yun excuse pero malaking katotohanan yun. Kung tutuusin nga, sa 21st century na tayo. Di na to big deal kaya dapat tumigil ka. Asik ni Aling Amelia kay Clarissa.
Asan ang lalaking yan? Iharap mo sa akin na makausap ko ng matino. Humigit siya ng hangin. Pagkatapos ay nanginginig sa takot na nilapitan ang ina. Ma, lalapit ako pero huwag niyo akong hampasin ha. Matalim siyang tinitigan ng ina. Umupo siya sa harap nito. Ma, sorry na. Hindi ko rin talaga alam ang nangyari pero kahit lasing pa ako ng gabing yun, siguradong hindi niya ako pinilit. Hindi niya plinano o sinamantalang kalasingan ko. Kasalanan ko rin talaga yun, ma. Promise, hindi na mauulit. At talagang hindi na mauulit dahil ikaksel kayo. Pinandilatan siya nito. Ano na lang sasabihin ng papa mo kung andito siya? Isang gabi, Andrea? Ganyan ka ba naming pinalaki? Ano ka bang bata, ha? Muling hindi siya nakasagot. Totoo naman kasi, nangihinang tumayo ang kanilang ina. Iharap mo sa akin ang lukas na yan at pag-usapan natin ang kasal nyo. Ma, civil wedding lang ang gusto ko. Bahala ka. Basta kailangang ikasal kayo. Wika nito sa kapadabog na tinungo ang kwarto nito. Napakagatlabi siya. Wish lang niya na hindi maging ganto kalala ang reaksyon nito kapag sinabi niyang maghihiwalay sila ng binata 2 taon mula ngayon. Nang bumaling siya sa kapatid, matalim ang tingin na ipinukol nito sa kanya. Nilapitan siya nito. Alam mo kung ako lang, hindi ako papayag na ikasal kayo. Babaero ang Lucas na yun. Tataka nga ako bakit pumayag siya agad. Akala ko kailangan pa nating takutin. Bumuntong hininga ito at hinilot ang sentido. Andrea, kapag niloko ka niyan, hiwalayan mo agad. Huwag ka magpapaapi. Patuloy nito. Napabuntong hininga siya. Kawawang Lucas. Kung alam lang ng ate niya na ginagawa ito ng binata para rito at sa asawa nito, hindi ito magsasalita ng ganon. Hindi naman siya masamang tao, ate. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa at napasinghap. Anak ng tipaklong, Andrea? Na-brainwash ka na niya? Singhal nito. Don't tell me na in love ka na agad. Huwag na huwag mong gagawin yan. Pinandilatan siya nito. Pumayag lang ako ngayon para na rin kay mama. Pero kapag niloko ka ng lalaking yun, iiwan mo siya. Hindi ka magpapakamartir. Minsan talaga wala siyang masabi sa reasoning powers ng ate niya. Muli, napabuntong hininga siya. Well, at least matutuwa ito sa isang bagay. Iyon ay ang katotohanang 2 taon lang ang itatagal ng kasal nila ni Lucas. Oh ate, alam ko, di tayo magpapaapi. Fight kung fight. Sang-ayon niya. Alika na, samahan mo ulit ako kay mama, baka atakihin siya ng high blood. At tinungo nila ang kwarto ng ina. Pero ganyan lang si mama, simula lang yan. Okay na rin siya pagkatapos. Oo, sa tingin ko rin. Tayo-tayo pa ba naman magtitikisan? 3 na nga lang tayo. 5 na tayo, si Jason at yung baby. Paalala nito, ay, oo nga pala, pwede na ba natin isama si Lucas? Biro ni Andrea, pero inirapan siya nito. Saka na kapag naging 5 years na kayo. Not fair. Reklamo niya. Hanggang 2 years nga lang kasi ang kasal nila ni Lucas. Naisa na niyang sabihin sa kapatid pero tumahimik na lamang siya. Oh, iho, gusto mo pa ba ng fruit salad? Malambing na alok ni Aling Amelia kay Lucas. Sina Clarissa at Andrea ay parehong nakatulala at tila gustong magprotesta sa ina. Wala pang 2 oras ang nakakaraan, halos gusto nitong iharap sa firing squad ang binata. Pero ngayon, tila ba ito ang nawawalang anak na matagal nang hinahanap ng ina kung tratuhin ang bagong magiging manugang. Napaikot ni Jason ang kanyang mata. Minamaliit talaga ng magkapatid ang kakayahan nilang magkakaibigan na magpaibig ng babae kahit anong edad pa. Hindi sila babaero ng walang dahilan. Well, ex-playboy. Pagtatama niya sa sarili. Siya at least. Ewan lang niya kay Lucas. Nakangiti na saad niya sa sarili. Sige po, thank you. Nakangiting tinanggap ng kaibigan niya ang salad na inaalok ng kanyang mother-in-law. Sige, kain ka lang iho. Ano ito? So okay lang sa inyo na ikasal na sa 1 buwan? Malambing pa rin itong tanong. Opo, I want to get married as soon as we can. Gusto ko po sana sa simbahan talaga. Pero mas gusto ni Andre na civil na lang muna. Oo nga, okay nga sana kung sa simbahan.
Pero okay na rin ang civil. Saka na lang kayo magpakasal sa simbahan para mas mapagplanuhan. Opo, I want a grand wedding kagaya ng kina Clarissa at Jason. Deserve po yun ng inyong anak. Natural, touched ulit ang kanyang mother-in-law. Pinigilan ni Jason ang sarili na mapangiti. Ang sweet mo namang bata ka. Sige, kain ka lang ha. Lucas gave the old lady his best winning smile. Ang galing mong bola ng kaibigan mo. Bulong ni Clarissa sa asawa. What do you expect? Kaibigan ko yan. Mayabang niyang turan. Binigyan siya nito ng nanlilisik na tingin. Napangisi siya at hinalikan ito sa noo. Natapos ang pag-uusap ng maayos. Napagkasunduan nila na sa katapusan ng buwan magpapakasal ang dalawa. Andrea insisted to keep the wedding as private as possible. Pinili nitong huwag ipaalam sa mga kaibigan nito sa university ang tungkol sa kasal. Malalapit na kamag-anak lang din ang gusto nitong imbitahan. Matapos masettle ang lahat ng iyon, nagpaalam na si Lucas. Tumayo si Jason at sinamahan ito palabas ng kwarto sa hotel nito. Salamat pare. Tinapik niya ito sa balikat nang makalabas sila roon. Kasalanan ko. Simpleng sagot nito. Maybe, but thanks for making this easy. Malalagot ako sa mother-in-law ko kung hindi ako sumang-ayon. Tumawa ito. Tama ka. Mukhang strict ang biyanan mo. Lagot ka pag nagkamali ka. Paresto tayo ngayon, Lucas. Dahil parte ka na ngayon ng pamilya. Isang ngiti ang sumilay sa labi nito. Family, ha? Oo. Ngayon, hindi na lang kami ni Akiro at Alden ng pamilya mo. Pati si Clarissa, si Mama Amelia, and of course, si Andrea. Lumipad ng kaunti ang ngiti nito. Sige. See you around. Aniya nang marating ang elevator. Tawagan mo kung kailangan mo ng tulong sa preparasyon. It's okay. Kaya na namin to ni Andrea. At pumasok na ito sa loob ng maliit na chamber. Hey, Lucas. Hindi niya napigilang tawaging ulit ito. Kunoot-noo itong napatingin sa kanya. Yes. Anito, bumuntong hininga siya. Sigurado ka ba rito? Di mo to ginagawa dahil lang sa akin, di ba? Tila nabigla ito roon pero mabilis ding nakabawi. His friend smiled. Of course not. I told you I was really thinking na magkaroon ng pamilya. Alam mo naman yun, di ba? I had been looking for a decent girl to marry for some time now. I guess, tagpuan ko na siya. Pahayag nito. Hindi kumbinsido si Jason pero tumango na lang siya. Sige. Paalam niya. Tuluyang nagsara ang pinto ng elevator. Tumalikod na siya at bumalik sa kwarto na inuukupan ng kanyang pamilya. Meanwhile, sa loob ng elevator, nakatitig si Lucas sa makintab na pinto niyon. His handsome face was serious and grave. Maya-maya, dahan-dahan, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Family, ha? Anito sa sarili. That sounds really nice. Andrea, ready ka na ba? Narinig niyang tanong ni Lucas mula sa pinto ng hotel suite niya. Oo, ready na ako, Lucas. Sandali lang. Sagot niya. Tapos na yan, di ba? Baling niya sa bading na makeup artist na naglalagay ng blush on sa kanyang pisngi. Yes, girl, okay na. Anito habang naglalagay ng huling makeup sa kanyang pisngi. Sige, iiwan ko na muna kayo na napakagwapong groom mo. Paalam nito. Thanks, Daisy. Ngiti niya rito. No problem. At inayos na nito ang mga gamit. Tumayo siya at pinagmasdan ang sarili sa salamin. She was wearing a simple white tube empire waist dress that reached up to her knees. At ang kulot niyang buhok na lalong nagpaganda sa kanya. Pati ang pastel-colored makeup niya ay pinagmukha siyang sweet at pure. Napakaganda mo, Andrea. Narinig niya ang komento ni Lucas. Hindi niya napansing nakapasok na pala ito sa loob ng kwarto. Napaangat ang tingin niya sa salamin at nakita itong nakatayo sa likuran niya. Nagtama ang kanilang mga mata at naramdaman niyang saglit na huminto ang tibok ng kanyang puso pagkatapos ay biglang kumabog. He was wearing a dark polo and coat that day. Corporate na corporate lang ang dating but she didn't mind.
Siya naman ang may gusto na wag gawing masyadong formal ang ceremony. She beamed at him. Siyempre, ayusan ba naman ako ng 3 oras? 4 lang na gumanda ko, di ba? Tawa niya. Tumawa rin ito. Humarap siya rito at nilahad nito ang kamay sa kanya. Tinanggap niya iyon. Kinakabahan ka ba? Konti. Sigurado ba talaga tayo sa gagawin nating to? Tumawa ulit ito. Hey, don't ask me that now. Joke lang. Kaya natin to. Yes, kaya natin to. Ngumiti si Lucas sa kanya. Muli ay naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Halika na. Aya nito. Nakangiti rin siyang tumango. Magkahawak ang mga kamay. Nagsimula na silang maglakad palabas ng kwarto niya. Pinagpasya nilang sa Grey Hotel rin gawin ang venue ng kasal. Pagkalabas ng kwarto, nagsalita ulit si Andrea. Sayang, hindi makakapuntang parents mo. Nagkibit balikat lang ang binata. Oo nga, sorry din ha. Sa abroad na kasi sila nakatira and they have a lot of things to attend to. But I suppose you have to get used to it. May palagay ako na sa loob ng 2 taon na magkasama tayo ay hindi mo sila makikita ng personal. Unless of course tayong pumunta sa kanila. Pero kahit na magkaganon, di pa rin sigurado kung makakaharap natin sila ng matino. Napaka-busy nilang tao. Ako nga halos 5 taon ko na rin silang di nakikita. Sumipol siya. Wow, ang tagal na na. He smiled. Yes, matagal talaga. Hindi ba malungkot yun? Muli nagkibit balikat ang binata. Hindi naman, kahit nung bata ko ay halos di ko na sila nakikita. Halos di ko na maalala ang mga boses nila. Kung walang mga pictures sa bahay, baka pati mukha nila ay nakalimutan ko na noon pa. Ganun sila ka-busy. Napatango si Andrea. Sa palagay niya ay normal iyon sa mayayaman. Iba talaga ang mundong ginagalawan nila. Pero okay lang. My friends are here anyway. Sapat na sila sa akin. Sila ng pamilya ko noon pa. Anito, smiling at her again. Tumungo siya bilang pagsang-ayon. Tama ka. Hindi naman kailangan maging kadugo para maging kapamilya. Nakangiting sabi niya. His smile became gentle as he looked at her. Oo, tama ka. Marahan siya nitong hinalikan sa noo. Nakarating na sila sa tapat ng pinto ng kwarto ni Lucas kung saan gaganapin ang ceremony. Ready? Baling sa kanya ng binata. Ngumiti si Andrea bago tumango. Pili lamang ang mga bisita na naroon. Sa side niya ay nandoon si Aling Amelia, Clarissa at 3 malalapit na kamag-anak na tumulong sa kanila nang mawala ang kanilang ama. Sa side naman ni Lucas ay sina Jason, Akiro at Alden lamang ang naroon. Kumaway ang kanyang ina. Masaya itong nakangiti sa kanya. Despite the initial anger and shock, halatang masaya na ito ngayon. Nakangiti ito sa kanya kagaya ng pagngiti nito nang sabihin niyang dean's lister siya sa school. Hindi maiwasan ni Andrea ang mainit na pakiramdam sa kanyang puso habang nakatingin sa kanyang ina. Ngayon lang talaga niya napagtanto kung gaano siya kaswerte. Hindi man sila mayaman, mayroon siyang pamilya na tatanggapin siya kahit ano pa ang mangyari. We'll make this work. Bulong sa kanya ni Lucas. Nakangiting tumango ang dalaga bago nagsimula na ang seremonya ng kasal. Ano ang mangyayari sa unang gabi nila bilang mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more update. Maraming salamat po.